Hello mga grit, tingnan nyo mga kasama natin dito. Yan o. Yan. Hi. Kaway. Oh, Villa Aglipay, Barangay Villa Aglipay. San Jose, Tarlac. Yan, magpo-process tayo ngayon ng ipot ng manok. Sa lahat po ng mga paseminar natin, hindi po nawawala yung pagpoproseso natin ng ipot ng manok. Dahil alam po natin na sa pagsasaka, napakagastos po. Ang isa sa pinakamalaking gastos po yung synthetic fertilizer. Kaya po itong na-develop natin na technology na pagpoprocess ng ipot ng manok na kasing bisa ng synthetic fertilizer pero hindi po nawawala sa lupa at gumaganda ang lupa. Ito po ang lagi nating ginagawa sa mga paseminar natin. Shoutout nga pala kay Attorney Fabia at kay Doc Kino. Si Attorney Fabia po, sila po yung may-ari ng Aurelia's Nature Farm. Sila po yung nag-initiate kung bakit mayroon pong seminar dito. Libre po ang seminar, libre ang pagkain dito po sa Aurelia's Nature Farm. So, umpisa na po natin. Kapag tayo po ay magpoproseso ng ipot ng manok, tayo po dapat ay meron tayong activator. Ito po activator, kagaya po ng bioenzyme. Ito po yung magpapainit dun sa material para na sa ganun ay lumabas yung gases ng material at maging katas o maging steam at bumalik po dun ulit sa material. Yun po yung proseso natin ng sistema natin ng pagluluto ng ipot ng manok. Para na sa ganun, hindi po hilaw yung ipot ng manok pag nilagay natin sa halaman. Hindi po siya mainit. Yun po yung purpose kung bakit gumagamit tayo ng activator. In this case, bioenzyme activator po ang ginamit natin kasi itong bioenzyme activator, may binder, mayroon tong carrier na kapag ginamit natin dyan sa ipot ng manok, kahit po tumaas yung temperature ay hindi po natitigbak yung mga microorganism. Pagdating ng 15 days, buong 15 days yun, nakakulob yun. Pagdating ng 15 days, bubuksan na natin at papahanginan, aerobic naman natin. Kaya ang terminology na ginagamit ko po dyan ay semi-anaerobic process ng composting. I think tayo lang yung may technology na ganito na hindi po binabalibaligtad, hindi po natin anaerobic sa loob ng 15 days. Sa iba po kasi hindi nila magagawa yun kasi lalo lang babaho yung ipot ng manok kapag hindi mo binaligtad kasi matitigbak yung mga mikrobe dyan sa sobrang taas pag wala kang binder na pagtataguan ng mga mikrobyo. So ulitin ko lang para mas maliwanagan po sa mga gagawa nito ng mga farmer. Ang prinsipyo lang po niyan, yung ipot ng manok ay ikakalat natin tapos i-sprayhan tapos bandang huli iinit po yan, tataas po ng husto yung temperature niyan, lalabas yung gases nung mga chicken manure tapos yung gases po niyan iaangat po sa ibabaw ng trapal since may trapal siya so hindi siya makakalabas. Then magiging tubig po siya, magiging steam. Yung steam po na yun ay babalik po sa material na babasain niya naman yung material ulit. So pag nabasa niya yung material ulit, pagdating po sa loob po ng 15 days na ganun po ang proseso na nag-i-steam, lumalabas yung gases, tapos nagiging tubig, binabasa yung material. Sa loob po ng 15 days na ganun, pagbukas niyo po, pagdating ng 15 days, tutuyuin na po yun. Pag natuyo na po yun, ay pwede na pong gamitin. So most probably mga nasa 2 days lang po napatuyo yun, pasingaw lang po yun kasi steam mas mabilis po matuyo kasi po kumakaapit po ulit sa material po yun eh. So hindi na po siya mainit. Kapag nilagay nyo po sa puno ng kamatis o puno ng ampalaya ay hindi na po siya makakasunog. Wala po siyang burning effect o wala siyang phytotoxicity. Yung nakikita nyo po kasi na sample po namin dito ay actually po wala sila nung fresh na chicken manure. Kaya yung nakikita nyo po na yan parang na-dry out na po yan eh. Wala na po yung masyadong essential element kasi parang nasunog po. Yun po yung proseso na ginawa ata dyan tapos binili nila. So yun po yung ginawa naming sample. Pero the truth is, ang dapat po natin gamitin ay yung raw talaga. Yung wala pong prosesong dinaanan. Sariwa, it's either mabasa-basa yan o tuyo man yan. Yan po ang magandang gawin. So ito na po yung proseso. Maghahanap po tayo ng area na medyo mataas na kapag umulan o nagkatubig yung ibang area, yung part po na yun ay hindi po matutubigan. Kung medyo alangan po kayo, kanalan nyo po yung gilid para sigurado na pagka umulan ay mayroon pong pupuntahan yung tubig at hindi po pupunta doon sa mismong yung gagawin. So pagka nakakita na po kayo doon nyo po ibubuhos yung material. Sa isang bioenzyme, makakagawa na po kayo dyan ng mga 25 na sako ng organic fertilizer or makakapag-process kayo ng 25 na sako ng chicken manure. Tapos kung sa isang drum naman po na tubig ang gagamitin ninyo, 2 bioenzyme ang itimpla ninyo, haluin ng maigi. Doon naman makakagawa naman kayo ng mga around 50 to 60 bags ng chicken manure. Yun po yung mapoproseso ninyo. Ibubuhos, ikakalat, then spray, stop,
ibubuhos, ikakalat, then spray sa buong material, then stop. Ibubuhos, ikakalat, then spray sa material, then stop. Yan po yung proseso hanggang sa tumaas po yung inyong cone type ng compost pile. Kapag nagawa nyo na po yon, at depende sa laki ng trapal ninyo at depende rin kung gaano karami yung inyong lulutuing ipot ng manok, then isprayan nyo po ng paikot, isprayan nyo po ng hanggang taas, then that's it. Tapos na po yon ang proseso. Tatakpan nyo na po ng trapal yon. Pag natakpan nyo na ng trapal, iipit nyo sa gilid at mamarkahan ninyo kung anong petsa nyo ginawa. Then magbilang po kayo ng 15 days, saka nyo bubuksan pagdating ng 15 days. Dapat po yan ay wala pong kalat-kalat, andun lahat sa loob ng compost pile ang inyong mga material para hindi po lalangawin yung paligid. Dapat po mas malapad na trapal, mas maganda. Then wala pong butas ang trapal, wala pong butas ang trapal. Ang hingahan po ng ating compost ay doon lang po sa ilalim. Wala pong sapin yung ilalim, talagang lupa lang po siya. Hindi rin po sa semento, sa lupa lang po para huminga po yung ating material at doon po kumukuha ng oxygen yung mga mikrobyo sa loob. Then after ng 15 days, tanggalin, tapos biyakin. Kung hindi naman po maulan, mas maganda po pahanginan o painitan. Then after mga 2 days po na pinalalamig nyo na ganun, ay pwede na pong gamitin the next day. Pwede nyo na pong pang basal application yan, pwede na pong paupo, pwede tawag ng surface application, pwede rin pong pang paupo yan sa mga gulay. Pagka kayo magtatanim po ng mga gulay o kung hindi sa mais, ilalagay sa tudling. Yan na po yung pinaka-fertilizer. Mas marami kayong nilagay, mas maganda po kasi hindi naman po yan nag-overfeeding kasi yan po ay controlled na po yan. Parang slow release fertilizer na po yung sistema natin sa pagluluto ng chicken manure. Kung knapsack sprayer nga po palang gamit ninyo, ang tinitimpla ko po dyan ay 2 hanggang 3 takip per 16 liters knapsack sprayer. Yung proseso ganun din. Buhos, kalat, spray, buhos, kalat, spray. Buhos, kalat, spray. Yun din po yung proseso. So yun, maraming salamat po sa Aurelia's Nature Farm. Thank you very much, Attorney Fabia. At saka kay Dr. Kino. Thank you very much po sa pagpapatuloy sa amin yan. At thank you very much sa masarap na pagkain. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong adikain na makatulong sa mga farmers, lalo-lalo na dyan sa mga kapitbahay niyo pong mga magsasaka dyan sa Barangay Villa Aglipay, San Jose, Tarlac.